Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Sabi sa pangalawang pinakamahalagang utos, ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. No? Huwag kang masungit. No? At huwag mong simangutan ang katabi mo. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Ilang linggo na lang, ipagdiriwang na natin yung huling linggo, 34. So ngayon ay 31, no? Sa katapusan ng Nobyembre, huling linggo, ay yung dakilang kapistahan ng paghahari ng Diyos o Kristong Hari. Na doon din ang katapusan ng kalendaryong pangliturhikal ng simbahan. Napasisimulan naman natin sa unang linggo ng Adbyento. Mga minamahal ko mga kapatid, ibinibigay sa atin ng Diyos ang pinakamahalagang utos. Bakit? Kasi ang mga Hudyo at mga Pariseyo, nagdagdag ng nagdagdag. Biruin mo, ilan ba ang utos na ibinigay ng Diyos kay Moises? 10. Pero itong 10 na ito ay naging 613 laws. Yung 10 naging 613 laws. At anong sinusunod ng mga Pariseo at mga Hudyo? Yung 603 na idinagdag nila. Strictong-stricto sila doon. At yung 10 utos, hindi nila sinusunod. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanila, mga mapag-imabaw kayo. Kaya ito'y ibinuod at pinaging ganap ng Panginoon sa 2 utos. Ibigin mo ang Diyos higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero kung tutuusin, meron pang pinakamahalagang utos. Isa. At ano yun? Na common dito sa 2 ito. Ang pinakamahalagang utos ay walang iba kundi ang magmahal. Nagmamahal ka ba? Tayo bilang tao, natural naman talagang tayo nagmamahal eh. At paalala sa atin ng Panginoon, una, mahal mo ba ang Diyos? Amen. O di ba mahina? Kasi kayo din nag-aagam-agam at nagtatanong sa sarili, talaga bang mahal ko ang Diyos? Madaling sabihin, mahal ko ang Diyos, pero ang tanong, nakikita ba sa gawa mo? Sa mga salitang binibitawan mo at lumalabas sa bibig mo? Sa mga naiisip, yung laman ng isip mo, kung bubuksan ba yan ng Diyos? Alam ng Diyos, no? Kung alam laman yan. Kung bubuksan ba namin yan? Anong laman yan? Madaling sabihin, ngunit mahirap ipakita. Dahil marami sa mga tao ngayon, iba ang ginagawang Diyos. Ang sarili, ang kayamanan, ang trabaho, ang mga bisyo, ang mga kasalanang paulit-ulit na ginagawa, at marami pang mga ibang pinapanginoon. Kaya nga sana mga kapatid, kung mahalaga sa atin ng Diyos, ang pag-ibig, ang pagmamahal ay hindi lang korting puso. Ang pagmamahal na ipinapakita sa atin ng Diyos ay walang iba kundi ang naging instrumento ng kaniyang pagmamahal, ang krus. At ang krus na ito, 2 linya. Alam na niyo to, no? Ang linyang patayo na nangangahulugang ugnayan natin sa Panginoon. Mahal mo ba siya? Dapat nakikita sa gawa. Kung mahal mo siya, tatalikdan mo ang mga kasalanang paulit-ulit mong ginagawa. At lalo tigit kung mahal mo siya, magiging tapat ka sa Kanya. Hindi lang sa mga panahon na madali siya mahalin,
Kapag sinusunod o dinidinig ng Diyos yung mga panalangin mo, ibinibigay ng Diyos yung mga panalangin mo, lalo tigit, mapapatunayan natin ito sa panahon na para bagang ang hirap-hirap mahalin ng Diyos. Sa panahon na may problema ka, sa panahon na nagkakandautang ka, sa panahon na mayroong sakit ka o yung mga minamahal mo sa buhay, sa panahon na parang hindi mo siya maramdaman na kumikilos sa buhay mo. Pangalawa, ay yung linyang pahiga na nangangahulugan ng ating pagpapahalaga at pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang tanong, mahal ba natin ang ating kapwa? Amen. Ba, lumakas ng konti, Tandaan natin, madaling mahalin ang mga taong nagmamahal sa iyo. Madaling mahalin yung kamag-anak mo. Madaling mahalin yung kaibigan mo. Madaling mahalin ang kapamilya mo. Pero ang tanong, madali bang mahalin ang mga taong hindi mo naman kilala? Yung katabi mo, yung nasa harap mo, yung nasa likod mo, sisikuhin ng ako yung asawa mo Hindi ibig sabihin ng intimate love. Yung love ng pang sa lahat. Yung respeto, yung paggalang, yung pagiging mabuti, yun yung ibig kong sabihin. Kaya nga, di ba, ang sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kasi mga kapatid, nagiging konkreto ang pagmamahal natin sa Diyos kung pinapahalagahan at pinamahal natin ang ating kapwa. Biruin mo, masasabi mo bang mahal mo ang Diyos na hindi mo naman nakikita? Totoo naman yun. Sino ba dito nakakakita sa Diyos? Taas kamay. Sino na ba dito nakakita sa Diyos? Wala. Paano mong mamahalin ng Diyos na hindi mo naman nakikita? Ngayong nandyan na sa tabi mo, nakikita mo, nakakausap mo, pero hindi mo naman pinapahalagahan at minamahal. At pangatlo, kasama sa kapwa, ay yung mga kaaway mo. Yung naging dahilan ng sugat ng puso mo. Yung mga nakasamaan mo ng loob. Ang tanong, madali bang mahalin ang kaaway? Yung patawarin nga, parang ang hirap no? Mahalin pa kaya? Pero hindi ibig sabihin ng kaaway mo, hindi mo nakapwa yan. Kasama yan sa kapwa. At kung paano mong minamahal ang iyong sarili, mahalin mo din ang iyong kaaway. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ito ang binibigay sa ating paalala na mahalin natin ang Diyos na higit sa lahat at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. Pero may paalala pa ang Panginoon sa mabuting balita. At anong sabi? Hindi lang bastang mahalin Anong sabi? Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Hindi naman sinabing kalahati. Hindi naman sinabing 1/4. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay buong buo. Hindi 50%. Ano yan? Milk tea? Tinanong ka ng sugar level, 25, 50, 75, 100? Hindi ganyan ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay buo. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal kita Lord, 75%. Pero kailangan ko namang magtira sa sarili ko, 25. Sasabihin mo sa asawa mo, mahal kita, 50%. Syempre, kailangan kong magtira ng 50% sa aking sarili. Paano pag niloko mo ko? Ipinagpalit mo ko? Iniwan mo ko?
Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay buo. Huwag ka na lang magmahal kung hindi ka magmamahal ng buo. Baka sabihin mo, Father, baka masaktan ako. Sino bang nagmahal na hindi nasaktan? Ang tunay na nagmamahal ay nasasaktan. Handang masaktan. Parte ng pagmamahal ang masaktan ka. Father, paano pag iniwan ako? Walang matitira sa akin. Durog. Wasak. Huwag kang manginayang na magmahal ng buo. Alam mo kung sinong dapat manghinayang? Siya na nang iwan sa iyo. Dahil sinayang kanya. Sinayang niya yung tunay, dalisay, buong pagmamahal na hindi niya mahahanap kailanman kahit magmahal pa siya ng iba. Huwag kang magmahal, huwag kang manghinayang magmahal ng buo. Dahil yan din ang ipinapadama at ipinapakita sa atin ng Diyos. Hindi kanya minahal ng kalahati, hindi kanyang minahal ng 1/4, minahal kanyang buong-buo kahit pasaway ka, kahit paulit-ulit ka nagkakamali at nagkakasala, kahit hindi ka tapat sa Kanya. At paano natin itong makikita? Sa Kanyang krus. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Na hindi niya lang ipinadama, hindi niya lang ipinakita, hindi lang sa pamamagitan ng paggabay, kundi lalo tigit sa pag-aalay niya ng kanyang sarili sa banal na krus upang tayo'y madigtas. Para hindi ka mapunta sa impyerno. Para makasama ka niya sa langit. Pagkatapos nating mabuhay sa mundong ito nang may pagsusumikap na magpakabuti. Tandaan, isang utos ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang magmahal. Magiging makabuluhan ang buhay mo kung tunay kang magmamahal. Una sa Diyos at ikalawa sa kapwa katulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Amen.